Okay na pala ako dito. Bababa na rin naman kasi agad ako pagdating ni Jason eh. Katwiran niya. Hindi niya alam kung guni-guni lamang ba niya yun nang mapatingin siya kay Lorenzo at nakita niyang pagsimangot nito. Napilit siya ni Lorenzo magsuot din ng equestrian uniform, ngunit di na siya nagpasama ditong magbihis. Hindi rin to pumayag na hindi siya magsuot ng helmet pagbalik niya galing dressing room. Sinakay siya nito kay Sharp. Nung una nag-aalangan pa si Ana kaya't sa mga balikat siya nito humawak sa halip na sa bewang. Mahuhulog ka niyan kapag biglang bumelo si Sharp. Hyper pa naman ang kabayong to. Ito mismo ang kumuha ng braso niya at niyakap sa bewang nito. Ngunit pasimple siyang nalaban nang akmang ididikit talaga ni Lorenzo ang dibdib nito sa katawan niya. Naramdaman siguro nito yon kaya't bumaling to sa kanya. What? Painosente pang tanong ito pero halata naman ang pigil ng ngiti sa mga labi. She glared at him dahil sa inis. Para kasing di mo lang nito kinokonsidera ang pagiging mag-fiancé ni na Amelie at ni Jason. Anong what ka dyan? I am your brother's fiancé. Ano na lang iisipin ni Nathan at ng mga kaibigan mo kapag nakita nilang nakayakap ako sa'yo? Trust me, walang sasabihin ng mga kaibigan ko. At si Nathan? Nilingon ang direksyong kinaroroonan ng kapatid kanina. He's gone. Umuwi saglit sa bahay niya. Nilingon din ni Ana ang kinaupuan ni Nathan kanina. Tulad nga na sinabi ni Lorenzo, wala ito roon. Sinatan niya lang nakita niyang parang stress na stress sa pagpapaypay ng uling at parang ayaw na umupoy. Lihim siyang natawa. Parang gusto niyang bumaba para tulungan ito sa pag-iihaw. Anong klase kaya ng ihaw na liempong matitikman nila mamaya? Hilaw o sunog? Napakarap-karap si Ana nang mapansin niya na nakapiling pa rin sa kanya ang mukha ni Lorenzo. Titig na titig sa kanya. Yayakap ka ba sa akin? Or ilalagay kita dito sa harapan at ikaw ang yayakapin ko? Napasimangot siya. Nasobrahan naman pala sa pagkakakalog ang lalaking to. Walang delikadesa. Dito na lang ako sa likod. Then hug me tight. Ayokong mahulog ka at mabalian. Sayang magaganda at makikinis mong legs. Anito't walang sabi-sabi, hinigpitan pa ang pagkakayakap ng mga braso niya sa bewang nito. Ana stilled. Para siyang kinapos ng hininga sa oras na magdikit ang mga katawan nila ni Lorenzo. Pero pilit na lang niyang binaliwala kahit sobrang lakas ang tibok ng puso niya. Dahil wala na yung pinagkaiba sa nararamdaman niya tuwing napapadikit siya kay Jason ng ganito. Ilang segundong lumipas bago maling nagsalita si Lorenzo. Be ready. Ililibot kita sa buong ride and fall. Ipapasyal kita sa magagandang lugar dito bago ka umuwi ng Taguig. Nagtaka si Ana sa narinig. Naalala niya kasing parang ganon din na sinabi sa kanya ni Jason kanina. Di akalain ni Ana na mag-e-enjoy siya sa company ni Lorenzo katulad ng pag-e-enjoy niya sa tuwing kasama niya sa Jason. Siguro dahil halos magkaugali ang mga to. May pagka-unpredictable ng minsan ng fiancé niya. Ano nga pala yung sinabi mo kay Nathan kanina na tungkol sa usapan ninyo ni Jason? Kung okay lang. Di napigilang tanong ng dalaga habang nagpapahinga pa sila sa lilim. Katatapos ng makipagkarirahan kina Michael at Nathaniel at talaga nga namang exceptional ang galing nito sa pangangabayo dahil nilalamon lamang ng alikabok ang mga kaibigan nito. Bumalik na lamang sila sa campsite para magpahinga at maligo. Umiling ito na may ngiti pa sa mga labi. Okay lang naman, pero mas okay kung wag mo nang alamin. Bakit naman? Dahil malalaman mo rin pagdating ng tamang panahon. Naiimposiblehang bumaling siya rito. Yun naman pala eh. Ba't kailangan pang hintayin ng tamang panahon? Ba't di pa ngayon? Reklamo ni Ana na kinatawa lamang nito. Kasi nga po, hindi pa pwede. Magagalit sa akin si Jason. Siya naman ang natawa. You mean, takot ka sa kapatid mong yon? Takot akong mawala ang isa sa pinaka-importanting tao sa buhay ko. Puno ng kaseryosohang sagot ng binata habang titig na titig to sa kanya. At yun na naman ang pagbilis ng tibok ng puso ni Ana. Ba't kaya may ibang dulot sa kanya ang sinabi nitong iyon? Sino kayang tinutukoy na isa sa pinaka-importanting tao sa buhay nito? Siyempre si Jason na kapatid niya. Singit ng isipan niya. Di siya ganang dismayado nang tingnan niya ulit si Lorenzo. Bahala ka na nga kung ayaw mo sabihin sa akin. Kay Jason ko na lang itatanong mamaya kapag bumalik na siya. Ilang sandali hindi siya nakakuha ng sagot mula sa binata pero naramdaman niyang gumalaw ito sa tabi niya habang nakaupo sila sa damuhan at sa jacket nitong nakalatag. Kanina, sigurado si Ana na may matinong espasyo pa sa pagitan nila
Pero nang lingunin ulit siya ni Lorenzo na pag-alaman niya na halos magkadikit na ang kanilang mga siko. Bigla umiba na naman ang ritmo ng puso niya. Kinabahan siyang kinikilig na hindi niya alam. Mabilis siyang nagbawi ng tingin nang sa tingin niya ay titingin din sa kanya si Lorenzo. Talagang gustong gusto mo ang kapatid kong yon, no? Simula kanina na magkasama tayo, napansin ko na siya lang palagi ang bukang bibig mo. Mahinang komento pa nito. Kapagwan at kinangiti lang ng dalaga. Of course, noon pa man pangarap ko na talaga ang maging girlfriend niya. Puro ng katapatan na pag-amin ni Ana. Katulad ng pag-amin din niya kay Jason kapag silang dalawa lang ang magkaharap. Di na naman agad to nakapagsalita. Then he is the luckiest man in the world. Sagot nito at muling napakunot ng noo ni Ana. Ganon na ganon din kasi ang linya sa kanya noon ni Jason nang sabihin niya iyon. Never pa ako nainggit, kanino man. Lalo na sa mga kapatid ko. Ngayon lang, at kay tinitigan siya nito ng matiim. Jason? Bakit naman? Because he has you. He has your heart. Walang pera na nitong sagot at kitang-kita sa mata nito ang paridibog ko. Emosyon na nakikita rin niya sa mga mata ni Jason sa kadahilanang hindi niya na matandaan. Bakit naman ito nasabi ang bagay na iyon? Di nabanggit na bagget ni Grayson sa kanya na may lihim na pagtanggi kay Amelie, ang isa sa mga katriplet sa Jason, para masabi yon ni Lorenzo. O baka naman assuming lamang siya masyado dahil sa lihim niyang atraksyon dito na hindi niya rin akalain dahil alam naman niya sa kanyang sarili na sa Jason lang talaga ang lalaking gusto niya. Pero ako naman ang malas dahil hindi ko naman totoong pag-aari ang kapatid mo. Lalong di ko pag-aari ang puso niya. Kung alam mo lang, sagot ni Ana ngunit di niya kayang isatinig. Bumuntong hininga ang dalaga. Ako ang totoong maswerte sa kapatid mo dahil kahit alam niyang malaki ang kasalanan ko sa kanya, pinatawad at tinanggap pa rin niya ako. Natigilan siya na maisip na baka hindi pa nga pala alam ni Lorenzo ang tungkol sa pakikipagtanan ni Amelie sa ibang lalaki. Ngunit huli na para bawiin yon kaya tumahimik na lamang siya. Kasalanan din naman niya dahil masyado siyang nagluwag sa girlfriend niya. Hindi makakakilala at may inlove sa ibang fiancé niya kung binabantayan niya. Komento nito na para bang alam na ang tungkol doon. So alam din ito ang pinagdadaanan ng relasyon ni na Jason at Amelie? Pero bakit si Nathan parang walang alam? Hindi ba? Sarkastikong natawa si Ana. Sobrang possessive at seloso nga nun. Alam mo bang pati si na Axel na pinsan ninyo at mga kaibigan nyo pinagsaselosan niya? Kaya nga sa bahay niya ako natulog at di sa bahay ni Axel kahit nakadeclare ako as guest ng pinsan nyo. Sumobra na naman ang kadaldalan ni Ana at di na naman niya napigilang magkwento ng kung ano-ano kay Lorenzo. Ewan ba niya? Ang gaan kasi talaga ng loob niya rito kahit gayon, nangin pa lang sila nagkakilala at nagkausap. Tulad din ni Axel kaya hindi malabong maging kaibigan niya rin itong si Lorenzo. Okay lang naman ba sa'yo na magkasama kayo, buong magdamag? Hindi ka ba man lang ba naiilang or natatakot? O baka naman may ginagawa siya sa'yo na hindi mo gusto? Sunod-sunod pa nitong tanong na nangingiti pa. Sabihin mo lang sa akin kung anong ayaw na ginawa niya para pagalitan ko. Pinamulahan ng mukha si Ana dahil bigla na naman niyang naalala ang nangyari sa kanila ng kapatid nito. But at the same time naaaliw siya kay Lorenzo. Ganon na ganon din kasi ang tinatanong sa kanya ng mga kaibigan nito kanina nang makiusyoso sa kanila sa Jason. May kapilyuhang taglay din pala ito. Dapat hindi niya na sinagot ang alinman sa mga tanong na iyon ni Lorenzo. Dahil medyo personal na, pero ramdam ni Ana kampante siyang ikwento yon dito. Wala naman siyang magawa na hindi nito nagustuhan. Mahina ang sagot ng dalaga. Kinagat niya ibabang labi bago siya nagbaba ng mukha para itago sa binata ang lalong pamumula sa magkabila ang pisngi niya. Di na tuloy niya nakita ang pagsiling na matamis ng ngiti sa mga labi ni Lorenzo habang titig na titig to sa kanya at nakababa ang ulo. Siguro dahil alam mong ikakasal na kayo? Patanong talaga yon na para bang curious at hindi basta komento lamang. Pero what if hindi si Jason ang kasama mo kagabi? I mean, may chance ba na nagkagusto ka sa ibang lalaki maliban sa kapatid kong yon? Saka lang dahan-dahang nagtaas ulit ng ulo si Ana dahil nahihiwagaan siya sa tanong na iyon ni Lorenzo. Hindi ba't ito ang nagsabi na na-in love sa ibang lalaki? Binigyan na to ng genuine ng ngiti. Tao lang din naman ako at bata pa.
Hindi ko sinasara ang puso ko sa possibility na may lalaki pang darating sa buhay ko maliban kay Jason. Lalo na kung hindi kami nagkatuluyan. Malay natin, nagkibit siya ng balikat. Di natin masasabi ang tadhana. Muli, pinamalas sa kanya ni Lorenzo ang napakagwapong ngiti nito. Iyong mga tipo ko kayang lalaki, pasok na yan sa possibility na sinasabi mo? Bakit ba siya tinatanong nito ng ganoon? Napahugot na naman siya ng malalim na hininga upang hamigin ang dibdib niya na nagsisimula na namang tumambol. Huwag mong iparinig kay Jason ang kanyang tanong at sigurado pati ikaw pagsisilosan at aawayin nun. Natatawang saway niya rito. Pero nanatiling seryosong mukha ni Lorenzo. I am just asking. At wala naman akong nakikita na masama doon. Katulad nga na sinasabi ko kanina, hoping ako na may kapatid ang fiancé ni Jason. At kung meron man gusto ko siya maging girlfriend, walang gatol ang deklarasyon na iyon ng binata. Dahilan para umawang ang bibig ni Ana. Girlfriend? Agad-agad? Di makapaniwalang bulalas niya. Di mo pa nga nakilala ng lubos yun eh. What if hindi mo pala siya gusto? Dahil hindi siya kasing ganda kasing ganda ko? Sa pagtataka niya ay mataman siyang tinitigan ni Lorenzo. Naglalaro ang mga mata nito sa kanyang mukha. Partikular na sa mga labi niya. Maganda ka. Sobrang ganda. Bulag na lang ang lalaki na hindi magkakagusto sa'yo. Pakiramdam ni Ana, mabibingi siya ng sobrang lakas sa kanyang puso. Bakit ganon kung magsalita ang kapatid ni Jason na para bang hindi siya girlfriend ng kapatid nito? Alam kaya iyon ng fiancé niya? Gayunman, aminado ang dalaga sa namumuong kilig sa puso niya dahil sa mga narinig. Para pa nga siyang nadismaya nang bigla ay yung bawiin ni Lorenzo. What I mean is, sure na sure akong ganon din ang kapatid mo? Hindi hamak na mas maganda magiging girlfriend mo kumpara sa fiancé ni Jason kapag nagkataon. Ngumisi ito sa kanya. Pero sa tingin mo, magugustuhan niya rin kaya ako? Why not? You're undeniably handsome and hot. Lakas doob na walang preno pa rin na puri dito ni Ana. Nanlaki na lang ang mga mata niya nang ma-realize na iyon pagkatapos. Like Jason, agad na dugtong niya. Pinilig lang ni Lorenzo ang ulo at matama na naman siyang tinitigan. Gustong gusto niya na tong prangkahin kung magugustuhan din ba siya nito, but she did not. Dahil kilala siya nito bilang si Amelie. Natural na tamang isasagot nito. Oo, kung wala ka lang sa harapan ko ngayon bilang fiancé ng kapatid ko, nahalikan na kita sa sobrang pagka-overwhelm. Halatang nasisiyahan na wika nito kapag kuwan. You know, halos lahat ng babaeng nakasalamuha ko, ganyan ang sinasabi sa akin palagi. Pero ibang dating na ikaw nagsabi sa akin noon. Siyempre, alam kong patay na patay ka sa kapatid ko. I didn't expect na nagagapuhan na at maa-attract ka sa akin. Naparanok si Ana. Ano raw? Hahalikan siya nito. Kakaiba talagang bumanat ang taong to ah. Manang-mana kay Jason. Napaka-ekspertong magpakilig ng babae. Alam naman ng dalaga na mali ang sinasabi nito kahit ba pabiro lamang. Pero hindi niya pinagalitan or kahit sinaway man lamang. Ano na lang iisipin nito sa kanya kung siya ang totoong Amelie? Parang uulan na yata. Kapag kaway tumingala sa kalangitan na medyo dumidilim si Ana para ibahin ang usapan dahil naiilang na siya. Ano kaya kung bumalik na tayo sa campsite? Are you hungry? She looked down at him. Nope. Baka nga hinahanap lang nila tayo. Baka rin nagbalik na sina Axel at Jason. Private chopper daw kasi ang ginamit na magpinsan kaya't mabilis lang naging biyahe. Mamaya pa ang mga yon. Sagot ni Lorenzo na tila siguradong sigurado. Di na lamang niya yon pinansin. Di pa rin ako gutom eh. Gusto rin sana kitang ipasyal sa pinaka-favorite spot ko dito sa Ride and Fall. Doon talaga ako madalas tumambay kapag pumupunta ako dito. In fact, nandoon ang totoong bahay ko. Totoong bahay mo? Kinain siya ng kuryosidad. Ang pagkakaalam niya kasi, may bahay din to sa riding club na iyon, tulad din ng bahay ni na Jason. Nangiting tumango si Lorenzo. Nandoon ang mga alagang hayop ko, tsaka mga espesyal na halaman na dinala ko pa from Hacienda Ramona para itanim dito sa riding club. Lalo na excite si Ana sa ikinuwento ng binata. Kaya, nangyayain siya ulit nito ay hindi na nga siya nagpakipot pa. Nang tumayo si Lorenzo, nahabol niya to ng tingin.
may tatawid na tayong ilog, but no worries. Mababaw lamang naman yun kapag ganitong okay ang panahon. Kaya-kayang tawirin ni Sharp. Tumayo na rin siya at agad nahina nito ang kamay niya para alalayan siya. Malayo ba yan dito? He shrugged. Medyo, pero walang malayo pagdating kay Sharp. Siya ang pinakamatuloy na kabayo dito sa riding club. Baka matagalan tayo at hanapin pa nila tayo. Saka lang siya nag-alangan. Don't worry, I will call Nathan na lang para ipaalam ko. And besides, alam naman nila ang bahay kong yon. Sagot ni Lorenzo sa taong nangungumbinsi. Tamang-tama, malay mo. Pagbalik natin nandito na rin sina Jason at Axel. Sabagay, wala rin naman akong gagawin sa campsite si Ana kapag bumalik sila doon na wala pa ang fiancé niya. Sigurado uulanin lamang siya ng tukso ng mga kaibigan nito at saka panigurado nin kakausapin na naman siya ni Nathan. What if magkamali siya na isasagot sa matuklasan nito ang sekreto niya? Mukhang may pagka-terror pa naman ng isang iyon. Yari talaga siya kapag nagkataon. Okay, sige, sasama ako sa'yo. Tinuro nito ang binata na mauna nang lumapit sa kabayo nito at susunod siya. Nang makalapit nga sila kay Sharp ay pareho silang na problema kung paano ba siya nito isasakay sa kabayo. Naalala rin niya ang nangyari kanina. Sandali pa nga siyang pinagmasdan ni Lorenzo na may matamis ng ngiti sa mga labi nito bago siya nilapitan at hinapit sa bewang. Halos mapigil naman ni Ana ang kanyang hininga dahil sa pagkakadikit ng kanilang mga tawan. Halos mapalapit na rin ang kanilang mga mukha pero hindi siya nagkaroon ng guts para umiwas. Parang may magnet sa mga mata ng binata na hinihigop nito ang mga mata niya para nga manatiling nakatingin dito. Di inaasahan ni Ana nang iangat ni Lorenzo ang isang kamay nito at tinaplos ang kanyang mukha. Pero hindi rin siya umalma. Kahit ano ang suway niya sa kanyang puso. Tumitibok pa rin yon katulad ng pagtibok nito para kay Jason. Lorenzo? Kinakabahan niyang sambit sa pangalan nito habang masuyo nitong iniipit sa likod ng kanyang tenga ang mga buhok niya. Nalilipad-lipad ng hangin. Pakiramdam nga niya ay parang sasabog na ang dibdib niya sa sobrang lakas ng pagtambol niyon. This is what I've been dreaming of. Ang marinig ko ang pangalan ko mula sa labi niyan. Halos pabulong pa na wika ni Lorenzo at marahang hinimas ang gilid ng kanyang mga labi gamit ang kinlalaki nito. Lalo naman nagsalimbayan ang puso ni Ana. Ramdam niya ang unti-unti na pagtakas ng lakas ng mga tuhod niya. Para siyang nanghihina at kahit nga ang suwayan si Lorenzo ay hindi niya na magawa. Hindi niya kaintindihan ng isip niya na naapektuhan na rin yata ng sobrang kaba niya ang sinasabi nito. Para siyang napako sa kinatatayuan ng unti-unti, nilapit ni Lorenzo ang mukha nito sa mukha niya. Sumisigaw ang isip niya ng pagtutol dahil alam nitong fiancé siya ng kapatid nito. Bukod doon, alala rin niya ang mga nangyari sa kanila ni Jason kagabi. Kapag hinayaan niyang halikan siya ni Lorenzo, ay parang wala na rin siyang pinagkaiba pa kay Amelie. Lalo pa niyang sisirain ang reputasyon nito na namamangka sa dalawang ilog. And this time sa magkapatid pa. Sapat na nga sana ang paalalang iyon sa isip ni Ana para matauhan siya. Pero nagulat na lamang siya nang maramdaman pa rin niya ang mainit na hininga ni Lorenzo na sumalubong sa mga labi niya. Shit, I cannot take it anymore. Tila nahihirapang bulong ng binata bago niya maramdaman ang pagkabig nito sa batok niya at ang tuluyang pag-angkin nito sa mga labi niyang napaawang dahil sa pagkagulat.